بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy na pagpapaliwanag ng aklat na Kitab at-Tauhid na isinulat ng Imam Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa anna ba'da hadhihi al-ummah ya'budul awtan. So ang bab na ito, ang pang 27 na bab, ito ay pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin na kahalagahan ng tamang paniniwala sa kaisahan ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Na ang isang Muslim na kahit gugulin niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng tungkol sa oneness ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang talagang kaligtasan. Kasi ang unang-unang kaalaman na dapat alamin ng isang Muslim, kung sino ba ang kanyang Rabb, kung sino ang kanyang Creator. Ito ang unang-unang priority na, sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Dapat ninyong alamin, unang-una ninyong alamin kung anong ibig sabihin ng la ilaha, kung anong inyong sinumpaan sa shahada. So lalo na sa mga bagong Muslim, unang-una halimbawa sabi nating arkan ng Islam, arkan ng Iman. So unang-una sa lahat ay ang Tauhid, o oneness o pala o kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nabanggit nga rito ng muallif rahimahullah, sabi rito, babu ma jaa anna ba'dihil umma ya'budul awtan. So ito ay sabihin nga natin na ito ay babala o warning o indar o takwip sa mga Muslim na ang may mga Muslim na darating ang panahon na sila ay sasamba sa wad na Diyos. Hindi ito katulad ng kiniklaim ng mga taong hindi masyado nakapag-aral ng Islam. Sinabi lang kapag nagsabi ka na ng la ilaha illallah, hindi ka na malalabas sa Islam. Hindi totoo. Kasi ang, halimbawa sabihin natin, maging ang ating sala, kapag wala tayong valid na wudu o ablution o paghuhugas, hindi tanggap ang ating sala. Kaya kung ang ating tauhid o akida o tamang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahaluan ito ng shirk, pagtatambal, mayroon tayong dinaanan o hindi natin naintindihan masyado kung anong ibig sabihin ng salitang tauhid. So hindi natin alam, napapansin na lumalabas na pala tayo sa Islam. So kaya talagang napakahalaga ng pag-aaral ng akida. Na unang-una sa lahat, dito nakabase lahat, hindi accepted ang ating sala, hindi accepted ang ating fasting o siyam. Hindi accepted ang anumang uri ng gagawin nating kabutihan kapag hindi ito hinahandog sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan talaga ito ang linisin nating mabuti, ayusin natin ang pag-intindi nito. Hindi katulad ng pag-intindi ng mga hindi mga Muslim na mayroong dinadaanan, mayroong mga pamahiin, may mga superstitious, dumadaan sa mga may naniniwala sa mga huhula, sa mga magician, at ano pa mga superstitious o mga pamahiin na pinaniniwalaan nila. So ang lahat ng yan ay hindi pinapaniwalaan sa Islam at nakakasira yan ng tauhid. So, na ito ay, sabi nga natin, ito ay prophecy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon na babalik ang mga Muslim, may mga Muslim na babalik sa jahiliyah. May mga Muslim na gagaya sa mga Yahud at saka sa mga Nasara, sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Napapansin natin ngayon na maraming mga Muslim na halimbawa sa Pilipinas o sa Mindanao, may mga Muslim na kasama nila, kahalubilo nila ang mga hindi mga Muslim. Pagkatapos doon pa sila nag-aaral sa paaralan, ang mga kabataan natin pinag-aaral pa sa eskwela o paaralan ng mga hindi mga Muslim. So pag-aaralan nila yung paniniwala at mga kultura na hindi mga Muslim. Kaya mapapansin natin ngayon, may nag-celebrate ng Christmas. Anong ibig sabihin nun? Na sinisira lang ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng ang paniniwala na yan ay pag nakisali tayo sa kanila, naniniwala tayo na ang Diyos ay pinanganak. Kaya napakadelikado talaga ng akida kapag ngayon may mga Muslim na mga babae nag-aasawa ng Christian, hindi mga Muslim.
So yan ay pinagbabawal sa Quran. Pag ang isang babaeng Muslim, hindi pwedeng mag-asawa ng ahlul kitab o ng lahat ng hindi mga Muslim, ang babae. Dahil ang isang babaeng Muslim, ang namamahala o ang tagapangasiwa ng pamilya ay ang lalaki. Siya ang susunod sa lahat. Palutuin siya ng lalaki, diba, Christian asawa niya, palutuin siya ng bawal na pagkain. Dalhin siya sa pagsamba sa huwad na Diyos, unang-una sa lahat. Palutuin siya ng bawal, pagsuotin siya ng mga pinagbabawal na kasuotan. So, ang isang babae minsan, siya ay mahina. Ganon din ang resulta pa nito ang kanilang mga anak. Kaya talagang delikado ang mga Muslim na babae o ang mga Muslim na hindi nag-aaral na akida. So, kaya sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na talagang ito ibabala sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ingatan natin na bumalik sa jahiliya. At ingatan natin bilang isang Muslim na huwag gumaya sa landas o sa mga gawain ng hindi mga Muslim. At inshallah, papaliwan natin yung mga hadith. So sabi rito sa ayah, sabi nga rito, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng mu'allif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala. So ito ang pamaraan palagi ng mu'allif rahimahullah na palagi siya nagbibigay ng ayah sa kanyang mga bab. Sabi rito, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. So nakita nyo ba, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na pinagkalooban ng bahagi na aklat. At tinutukoy dito ay mga Hudyo at mga Kristiyano, Yahudo at Nasara, yu'minuna bil jibti wat taghut. Nang isa sa mga katangian ng mga Yahud at Nasara, lalo na yung mga hindi lumabas sa paniniwala sa kanilang mga propeta, halimbawa mga Banu Israel at ang mga Yahud at saka Nasara, sila ay naniniwala sa jib at taghut. Sabi nga ng mga ulama, ang ibig sabihin ng salitang jib ay lahat ng mga, halimbawa, lahat ng mga gawain na nagdadala sa atin sa sihir, sa magic na yan, na may kontak ng mga jinn o mga sumisira ng ating paniniwala, at saka mga kuhan o mga fortune teller, manghuhula na hinuhulaan ng future, na kalalaman, nakakaalam ng unseen o ng future, at mga pamahiin at mga superstitious na naniniwala tayo na may ibang magbibigay sa atin ng proteksyon, may magbibigay sa atin ng impormasyon, may magliligtas sa atin. So ang lahat ng yan ay jib. Ang lahat ng yan ay mga tinatawag na rito na jib. Sabi nga ni Omar ibn Khattab radiyallahu an, sabi dito ng mga, ang jib, ito ay sihir. Sinabi niya, ito ay taghut, ito ay syaitan. Sabi ni Omar ibn Khattab radiyallahu an. Ang taghut, sabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ito ay mujawazatul had, yung paglampas sa hangganan o limitasyon na pinagkaloob na Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na ang pagsamba sa huwad na Diyos. Halimbawa ay pagsamba sa huwad na Diyos at pagsunod sa mga tao na nag-uutos ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga, at taghut, sabi ng mga ulama, syaitan, sanam, lahat ng sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama dito ang autan at mga kubur o mga libingan. Lalo-lalo na ngayon na may mga Muslim na na-involve sa pagsamba sa libingan ng mga salihin. Libingan ng mga banal na tao. Na yan ang gawain ng mga naunang mga tao, ng mga hindi mga Muslim. Kaya itong aya na ito, ito ay ang asbab o dahilan ng nusul ng aya. Nang pumunta ang mga Yahud sa Makkah at namit nila ang mga Quraysh, si Ka'b bin Ashraf saka si Huyay bin Akhtab, na ama ng isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Safiya. So pinuntahan ng mga Quraysh ang dalawang Yahud na ito, si Ka'b bin Ashraf saka si Huyay. Sabi nila, kayo ay ahlul kitab, kayo ay merong kaalaman. Pwede bang sabihin nyo sa amin ang tungkol sa amin sa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sabi nila,
Kung ano sinasabi sa amin ni Muhammad, kami ay gumagawa ng mga kabutihan. Kami ay tumutulong sa mga nangailangan. Kami ay generous sa aming kapwa. At iba pang mga kabutihan na sinasabi. At sinabi nila si Propeta Muhammad ay taliwas at pinuputol ang relasyon sa kanyang mga kamag-anak. Dahil sa kanyang daladalang katuruan. So sabi ng dalawang ito na kayo ay mas higit na ginabayan o tama ang inyong paniniwala kaysa sa kay Muhammad. Kaya sabi nga rin sa pagpapatuloy ng aya, wa yaquluna alladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila. So sinabi nila ng mga na kayong mga musyrikin, ang tinutukoy dito yung mga musyrikin na mga Quraysh, mas higit kayong guided o tama kaysa kay Muhammad. Subhanallah. So ito ang tinatawag nating sitwasyon ng mga ahlul kitab. Na mga Yahud at Nasara o mga kupar, lahat ng mga kupar. Na kapag sila ay kausap nila ang ang kapwa nilang hindi Muslim, ito ay kanilang inaayunan. At pinagkakaisahan nila talaga ang mga Muslim. Kaya ang ating tayo ay lahat ng kalaban natin sila. Sila ay ating kaaway. Hindi tayo pwede magtiwala sa mga kupar, mga musyrikin, sa Yahud, at Nasara. Hindi natin sila pwede pagkatiwalaan. So kaya dito sa na ito, ang unang ng mga ulama, sabi nga rito ng mga ulama, ang tinutukoy dito, ito ang sitwasyon ng mga unang-una ng mga Yahud. Sabi naman ng mga ibang ulama, ito ay sa mga kasama rito ang mga Nasara, Ahlul Kitab. Kasi ang alakaw, ang relasyon dito sa title na binigay ng muallif ng imam, sabi dito, na mayroong mga Muslim na umma na sasamba sa autan o sa huwad na Diyos. Ang tinutukoy ditong umma, dahil alam natin ang ummatul ijaba at saka ummatul da'wa. Ang tinutukoy dito ay, kasi ang lahat ng mga tao sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tinawag na umma. Kaya lang dalawang uri sila, alam mo, umma ad-da'wa, yung kahit sila ay dinawahan, hindi sila nag-respond, hindi sila sumagot, hindi sila nag-Muslim. Yung namang iba, pangalawang grupo ng umma ay ummatul ijaba. Ibig sabihin, nag-response. Tinanggap nilang Islam. At ang tinutukoy ditong umma, dito ng muallif rahimahullah, ay ang mga Muslim na magmumurtad o lalabas sa Islam. Pangalawang dalil na binigay dito ng muallif rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, sabi rito. So sabi nga natin ang relasyon do sa bawat sumusunod na mga dalil ibinibigay sa atin talaga kung ano ang ibig sabihin. Papunta sa kung ano talaga ang relasyon ng mga aya at hadith do sa title na binigay ng muallif rahimahullah. Sabi rito, hal unabbiukum bisyarrin min dalik matubatan indallah man la'ana Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal qanasir wa abadat tagut. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila, sinabi sa Propeta Muhammad sallallahu, gusto nyo bang sabihin ko sa inyo, ipaalam ko sa inyo, bisyarrin, ang higit na kaparusahan, mindalik, ibig sabihin, mas higit na kaparusahan, matuba dito, ang tinutukoy dito, ang matuba ay ukuba, sabi ng mga mupassirun. Higit na kaparusahan doon sa mga, kasi, yung mga nauna ng mga aya, sabi nga rito, may mga tao na kapag nag-aadan o kapag magsasala ang mga Muslim nag-aadan, binibiro nila at pinipintasan nila ang mga gawain ng mga Muslim. So sabi dito, may mga tao na ang darating sa kanang kaparusahan, as may higit pa, katulad ng mga Ahlul Kitab o mga Yahud, sabi dito na, yung mga tao na manlaan Allahu, yung mga tao na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin ng salitang lana, na yung tard waibad. Ibig sabihin na nilalayo na Allah subhanahu wa ta'ala ang mercy o rahma doon sa mga taong hindi niya ninanais o kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng lana, inaalis ang mercy. At ito ay ang mga Yahud at saka mga Nasara. Wagadiba alayhi. Pangalawang unang katangian, sila isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilalis sa kanilang mercy. Pangalawang katangian ng mga tao na yan na mas higit ang kaparusahan na dadanasin nila na sila ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At unang-una sa lahat ito ay ang mga Yahud.
Pangalawang katangian ng mga tao na yan. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْقَنَاصِيرَ. So sa kanila, yung mga sumuway sa mga kautusan, halimbawa yung araw ng Sabado na hindi sila pinangingisda, meron sa kanila na mga ginawang mga unggoy at mga baboy. Sabi ng mga mupassiron na ang ginawang mga unggoy ay yung mga Yahud, ang ginawang mga baboy ay yung mga Nasara. Iba naman mga mupassiron, sabi nila, yung mga Yahud na sumuway sa Sabado, sa Yom Al-Sab, yung mga nangisda, na yung mga kabataan sa kanila, yung mga bata sa kanila, ginawang mga unggoy at yung matatanda naman, ginawang baboy. Ito ang mga paliwanag ng mga ulama. So, pero ang tinutukoy nga, ito mga kaparusahan na dinadanas ng mga nauna sa atin na yung mga naunang mga tao, yung mga Yahud at saka Nasara. Una, sinumpa sila. Pangalawa, kinamumuhian. Pangatlo, ginawa silang ibang uri ng, magmula sa tao, dinala sila sa ibang uri ng nilikha, sa hayop. Pang-apat na pinaka-worst sa kataingian la wa abad at tagot, na sila ay sumasamba sa huwad na Diyos. Sumasamba sa huwad na Diyos. Kasi ang ano rito, halimbawa sabi rin ng walib sa title, Ya'budul Autan. Ang ibig sabihin ng salitang autan, lahat ng sinasamba na maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito man ay bato, ito ay puno, ito ay tao, ito ay hayop, ito ay libingan, may tsura man o wala, ang tawag yan ay autan. Sabi nga ng mga ulama. So ang isa sa ito ang pinaka-syahid sabab na sila ay sumasamba sa mga huwad na Diyos, abad at tagot. So ito na naman ay sabi ng mga ulama, lalong-lalo na dito ay yung mga Yahud at kasama pa rin dito ang mga Nasara. So ano nga ang relasyon nito sa title? Pangatlong dalil. Sabi rito, wa qaulillahi ta'ala wa qaulihi, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alaihim masjida. So itong aya na ito sa Surah Al-Kahf, ito ay tungkol sa yung mga kabataan na nanatili sa cave ng 300 years, 309 actually 309 lahat ang total ng kanilang araw. 309 na taon sila sa cave pagkatapos binuhay ulit sila ng Allah Subhanahu o binuhay sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o ginising sila. Yung 7 mga pitya o kabataan at pangwalo yung kanilang aso. So nung sila ay mamatay, nabalitaan sa buong lugar nila ang pangyayari na mayroong doon ibig sabihin mga believer na mga kabataan na namatay doon sa loob ng kuweba, na natili sa loob ng kuweba at alam nila nalaman nila ang kwento. So sila ay nagtalo-talo, anong gagawin nila doon sa kanilang kuweba? Sabi ni iba, lagyan ng building. At ngayon, ang nangibabaw, sabi nga ito, qala alladhina ghalabu ala amrihim, ang mga, ibig sabihin ko, ang nasunod ay yung mga tao may mga katungkulan, sabi nga dito, ghalabu ala amrihim. At tinutukoy dito yung mga taong may katungkulan o may posisyon. Silang masunod. At sabi rito ng mga tao, ng mga mupassiron, ito ay mga kupar, ay sa mga tafsir. Sabi naman ng iba, ito ay mga Muslim na gumawa ng pagsamba sa huwad na Diyos na ginawa nila ang masjid na libingan. Ginawa nila ang libingan ng masjid. Sabi naman ng ibang mupassiron, ito ay mga Nasara o Ahlul Kitab, lalong-lalo na ang Nasara. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang tahqiq ng ayat, sa kanya sabi niya, ito ay pinaliwanag ng mga hadith katulad ng hadith ni Salama na kapag ang mga banal na tao ay namamatay, sabi ng propeta, banaw ala kabrihim masjida. Ginagawa nila ng mga lugar ng sambahan ng kanilang libingan. Ang tinutukoy doon ay mga Nasara. Nabanggit ni Salama kay Aisha radhiyallahu anha, nabanggit natin sa mga nakalipas na bab. So ang tinutukoy dito ay ang mga, lalong-lalo na ang mga Nasara naman nangunguna dito, na kapag sila ay ang ginawa nila doon sa mga people, sa mga tao doon, mga kabataan na namatay doon sa loob ng kuweba o ng cave, ginawa nila ng masjid na lugar ng sambahan. So yung lugar ng sambahan na may libingan, may mga nakalibing. So pinagbabawal sa Islam na lagyan ng masjid ang libingan. Hindi dapat tayuan ang libingan, dapat nakahiwalay ang makbara at ang masjid nakahiwalay. At yan ay ipaliwanagan sa mga nakalipas na mga bab.
Kaya ano ang tinatawag nating alaka o relasyon nitong mga tatlong nakalipas na aya? Yung aya sa Surah An-Nisa, aya sa Surah Al-Ma'idah, at saka aya dito sa Surah Al-Kahf. Pinaliwanag sa hadith ni Abi Sa'id Al-Khudri sa Bukhari at saka sa Muslim kung ano talaga ang ibig sabihin dito ng muallif rahimahullah. So sabi rito, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudda bil qudda hatta law daqalu johra dabbin ladaqaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qal paman. So sabi rito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna, susundin ninyo ang sanan, ang turok o tarik o pamaraan, ang landas, ang magawain man kana qablakum. At nabanggit natin yung tatlong aya, tinutukoy dito Yahudo wan Nasara. Pagkatapos sinabi pa dito ng propeta kung sino. Ang tinutukoy dito ay ang mga Yahudo wan Nasara. Kaya nabanggit natin sa mga aya, ang mga Yahud at saka Nasara sumasamba sa mga tagot. Sila ay naniniwala sa mga fortune teller, sa mga magic, sa mga superstitious, sa mga nakakasira ng tauhid. So kaya ang mga Muslim dito, kaya sila ay lalabas, may mga ilan sa mga Muslim, o ba'dul Muslimin, sabi nga rito na, magmumurtad sa din, na hindi na namamalayan, na sila pala ay lumalabas sa Islam, kasi yung kalang paniniwala, yung kalang ibada, o kalang akida, katulad na akida ng mga Yahudo man Nasara. Bakit? Sabi dito ng propeta, susundin nyo eksaktong-eksakto kung paano yung araw ng mga isinot na araw, katulad ang eksaktong-eksakto. Kung anong ginagawa ng mga Yahud at Nasara, ganoon din ang gagawin ninyo. Pagkatapos, nilinaw pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya rito, kapag sila ay pumasok sa lungga ng bayawak, ang mga Yahud at Nasara, at ang ibig sabihin dito, na kapag meron silang ginagawa ng mga gawain, na mga strange na gawain, ibig sabihin, nakakagulat na gawain, hindi man lang yung pag-iisipan kung tama ba yan, ito ba ay Islam, ito ba ay nasa katuruan ng mga Muslim. Wala kayong question, wala kayong exact blind follower kayo na susunod sa kanila. Kahit strange ang ginagawa nila. Halimbawa, ngayon yung mga follower na mga na nag-celebrate ng Pasko, nag-celebrate ng mga katulad ng mga gawain ng mga hindi mga Muslim, ginagawa na ng mga Muslim. Kaya ito ang tinatawag natin, ito ang paliwanag ng tatlong aya na sinabi rito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, susundin ninyo ang yabag o ang pamaraan o ang akida o ang ibada o ang manhaj o ang way, ang din na ang mga tao na sumasamba, naniniwala sa jib, naniniwala sa mga fortune teller, sa mga superstitious, naniniwala sa magic. Ano ba, makita natin ngayon, may mga Muslim nagpapahula rin sa mga manghuhula. Sabihin nila, ano ba ang mangyari sa akin sa future? May mga Muslim, alam natin na wala nakakaalam na ansin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag pumunta tayo sa manghuhula, sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrapan, sabi doon, ang kanyang sala hindi tatanggapin na 40 araw. Ang pinaka-danger pa sabi doon na lakad ka para bimaun sila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sila ay hindi naniniwala sa pinadala sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nakabar. So kaya ito ang ano natin, sabi ng propeta, "Qalo ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, sila ba yung mga Yahud, Hudyo at saka Kristiyano?" Sabi dito ng propeta, sino pa ba? Paman. Kaya ito ay babala sa ating mga Muslim, ito ay aral sa ating mga Muslim na talagang layuan natin. Maraming punong-puno ng aya ang Quran. La tatakidul Yahudu wan Nasara awliya. Napakaraming mga aya sa Quran. Huwag natin silang kuning kaibigan, kasama, advisor o ano man. Pero marami pa rin sa atin, hindi natin ito pinapansin, binabaliwala natin. Kaya ito ay babala sa atin, na binigay sa atin dito ng muallif rahimahullah. Ito ay babala o warning sa ating mga Muslim na kung hindi natin papangalagaan ang ating akida o ang ating tauhid,
Hindi tayo mag-iingat sa shirk o sa sihir o sa kahin, sa mga superstitious o sa mga manghuhula na paniniwala ng hindi mga Muslim, maaring tayo ay mapunta sa paglabas sa Islam at ang pinaka-danger pa yan na maaring tayo ay sumamba sa mga huwad na Diyos na nabanggit dito. At inshallah, pagpapatuloy natin yung kasi ang pinaka talagang buong paliwanag dito ng detalyeng pagpapaliwanag ay sa Sahih Muslim na sa hadith ni Tauban, inshallah, kasi napakahaba ng hadith ni Tauban. At ito ay may additional pa sa ni Barqani, inshallah. Sa pagpapatuloy natin, inshallah, hanggang dito lang muna, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.